Alam nyo ba ang ibig sabihin ng CFOP or CFOP? Ang CFOP ay isa sa mga methods na ginagamit ng cubers para mas maging mabilis ang pagsosolve nila ng 3x3 Rubik's Cube. So itong video na to ay isang overview lamang at hindi tutorial. Para lang maipakita sa inyo kung paano ba ginagamit or paano ba sinasolve ang Rubik's Cube gamit ang CFOP method. So ang CFOP ay isang acronym. Ang bawat letter ay may kahulugan. C, ibig sabihin cross. So yun yung unang step. Ibig sabihin, kailangan mo munang bumuo ng cross sa face na gusto mong isolve. Halimbawa, white ang gusto mong unahin. Kailangan lahat ng edges na may white ay mailagay natin dito. Halimbawa, meron na tayong isa. So, hanapin pa natin yung tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Kailangan mailagay natin sila lahat sa baba. Isolve ko lang ng mabilis. Ayan. So, ito na yung cross. Ignore nyo lang yung corners. Ang importante, meron na tayong cross. Kapag nakumpleto nyo na yung cross, make sure nakatapat yan sa tamang kulay, yung center na may kaparehas na kulay sa edge, red, and then blue. Pag tapos na kayo sa cross, pwede na kayong mag-proceed sa pangalawang letter, which is F. F means F2L, or first two layers. Ibig sabihin, sabay nyo pong isosolve ang first layer at second layer na natitira. Kadalasan, nasusolve ang F2L intuitively, pero searchable naman ang mga algorithms niyan. Halimbawa, ito. Mas-search nyo lang yan sa Google. Para magamit yan, kailangan nyo muna maghanap ng pair. Ang basic concept na to, kailangan ipag-pair muna natin yung first and second layer and then, saka natin sila i-insert dito sa area na to. Halimbawa, etong dalawa. So, etong white, green, red, kailangan nating ma-pair dito ng tama sa red, green. Yun yung dapat nandito. Etong corner, yun yung dapat na nandito. Hanapin lang natin yung similar case nito. So, dito, magkaiba yung kulay sa ibabaw, then yung white ay nakaharap sa may left side. Eto yan. So, dito lang tayo titingin sa pair na to. Eto yung kapares niya na case. Yung white ay nandun nakatapat sa kanan, then magkaiba yung nasa ibabaw. Ibig sabihin, kailangan lang nating gamitin itong algorithm na to. Try natin. So, gawin lang natin. Nakalagay, U prime. So, U prime, R, and then U prime ulit, U prime, and then R prime, and U, baba ko lang, U, then R, then U, and R prime. Okay, after nating ma-apply yung algorithm, kung makikita nyo, na-insert na siya sa tamang position. So, first and second layer, F2L. First and second layer at the same time. Hanap ulit kayo ng pair. So, itong dalawang to. Kung makikita nyo, magka-pair na sila. So, magkatabi na yung tamang magka-partner, insert na lang natin siya sa tamang position. Since ito ay white and then blue and red, kailangan insert natin siya sa gitna ng blue and red. Insert lang natin, taas, insert, balik. Then, hanap ulit ng pair. Pwede natin gamitin itong pair na to. So, ito ay blue-orange, and pwede nating hanapin dito yung kapares ng case. Ito yung kapares niya. Kailangan lang nating ilagay sa tamang position. So, ito yung white, nakaharap sa atin, and then, pares yung nasa ibabaw. Dito sa picture, pares red, pero dito sa atin, pares orange. Okay? And then, yan, dapat tama yung position niya. So, kailangan nating gamitin itong solution na to. So, try natin. Baba ko lang to. Kita ba? Ayan. Search nyo lang to sa Google, F2L algorithms. Ang kailangan natin gawin, U prime, then R, U, R prime, U2, R, U prime, R prime. Ito na yan. Then, tuloy-tuloy lang, hanggang sa makumpleto natin lahat ng pairs. So, yung last naman, dito, kailangan lang natin pair sa taas, and then, insert. Okay. Kapag nakumpleto na natin yung first and second layer, doon na tayo sa pangatlong letter. CFOP, yung letter O. Ang ibig sabihin naman ng O ay OLL, orienting last layer. At meron tayong 57 different cases para sa OLL. So, yan lahat yon. Kompleto yan. Ibig sabihin, titingnan natin yung case na mabubuo natin sa top layer, yung yellow. At tulad nito, meron tayong square, and then yellow sa side, yellow sa front, at saka dito. Hanapin lang natin yung kaparehas niyang case dito sa 57 OLL. Ito yung box, ito yung dalawang box. So, i-position lang natin the same doon sa itsura na ganito.
Okay, so hindi ito. Ikot natin. Tingnan natin kung parehas nito. Yellow. And then, meron those dalawa sa side. May dalawa sa side, correct. May dalawa sa harap. Dalawa. Ibig sabihin, ito yung kailangan natin gamitin. Okay, try natin i-solve. So, dito ang nakalagay, R, U2, R prime. Yung R na small, ibig sabihin, yung right, ay itataas nyo ng sabay. Dalawa. Like this. So, R, and then, U2, dalawang U. R prime, so pabalik na R. U prime, pabalik na U. And then, R, U prime, R prime. Okay. So, after nun, kapag na-apply na natin yung OLL, dapat ang kakalabasan ay magiging yellow na siya lahat. So, kapag ganon, proceed na tayo sa pang-apat na letter, yung letter P. Ang ibig sabihin naman nun ay PLL, or permuting last layer. So, dito sa case natin na to, hanapin natin yung kaparehas dito sa 21 PLL algorithms. 21 lang ang cases para sa PLL. Yung OLL medyo madami, 57, pero yung PLL, 21 lang. So, medyo mas mabilis nyo siyang memorize, kailangan nyo lang talagang tiyagain. So, tingnan natin yung kapares ng case na to. Meron tayo ditong side na solved na, pwede natin itapat sa tamang kulay. And then, ang kailangan natin tingnan ay yung third layer lang. Ito, kailangan nating hanapin yung case na pare-parehas yung side. And then, meron tayong dalawa dito na magkatabi na parehas ng kulay. Dito naman, meron ding dalawa, pero sa kabilang side. At dito din. Hanapin nyo lang ang kaparehas niya. Okay, kung makikita nyo, ito yung kaparehas niya. Iba lang ng kulay. Pero hindi naman nagmamatter yon. Basta ang kailangan nyo tingnan, kung meron ba siyang solved na part, ito yung solved na side. And then, sa harapan, merong dalawa. Ito, may dalawang parehas. Sa likuran, may dalawang same din. Ito. And then, sa right side, may dalawang parehas. Okay, parehas siya ng case, iba lang ng kulay. Tandaan, dito lang kayo sa top layer titingin. Hindi nyo papansinin yung dalawang nasa baba. Now, ibig sabihin, gawin lang natin to. F2, so dalawa sa harap. L prime, U prime, L, F2, sa harap ulit. R prime, D, R prime ulit, D prime, R2. So, pag na-apply nyo na yung PLL, dapat masosolve na yung Q. Yun yung apat na step. Balikan natin. CFOP, ibig sabihin, C for cross, F for F2L or first and second layer, O for OLL or orienting last layer, and P for PLL or permuting last layer.